Sumainyo ang kapayapaan. Pag-ibig ang dahilan kung bakit may nilalang. Na lumaksa ang bilang sa sanlibutan. Habag at awa, taglay ng amang mahal. Sa kanyang mga anak na tuwirang nilaanan. Ng pahiram na buhay upang talakayin ang daigdigan at suungi ng laban para sa buhay. Pag-ibig din ang dahilan kung ba't may gawain. Nang dahil ang amay tuwirang buhay, nais niyang pakilala, wagas niyang pagmamahal sa mga anak niyang kumikilala at tatanggap na tuwiran, lubos na madarama kanyang kahiwagaan. Ang lahat ay pag-ibig, ang kaparaanan ng Ama, upang makilala at mabuksan ang pangunawa nila. Kaya't walang tugot na nagbibigay ng mga aral niya, at ang bawat tumatanggap, makananamnam na ganap. Buhay po ba ang pag-ibig nyo? Buhay ba ang pag-ibig ng Ama sa buhay nyo? Buhay ba ang pag-asa dahil may pag-ibig kayo? Purihin, purihin, purihin ang Ama sa buhay na pag-ibig niya. Kaya't kung lahat ay makakadama ng bahagi ng buhay, nakaloob niya na wagas niyang minahal at pinakamamahal, kaya nga ginawa niyang mataas na uri sa lahat ng kanyang mga nilikha, na kung magninilay at magbubulay, matatantun lang, Diyos Amay, buhay na buhay. Buhay ba ang Ama? Sa lahat ng mga magkasuyo, maligayang araw ng mga puso. Subalit nawa, wag lamang sa mga magkasuyo ang pagmamahal na magpadama at madama ng bawat isa. Kundi sa lahat ng mga anak ng Ama, maramdaman nawa ang pag-ibig na ito upang siyang maging tatag at katatagan ng bawat isa sa paglaban sa buhay. Magnilay magbulay ang taong may pag-ibig, nabubuhay ang ligaya. Ang taong masaya nang dahil sa pag-ibig niya lumalakas siya. Ang taong puspos ng pagmamahal ng mga nagmamahal sa kanya, tuwirang napapalakas ang mahinang pag-asa niya. At ito nawa ang madama ng bawat isa, ang wagas na pag-ibig ng Ama na malinis kanino man, upang ang pag-asa'y wag maparam, bagkus sa bawat araw makalaban ang sinuman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? Kapag may pag-ibig kayo sa puso nyo, sa pagnanasang matanggap ang kahilingan nyo, bubukal ang pagbabata, mapagtitiisan nyo ang pag-upo ninyo, at pag-aantala sa pag-uwi ninyo. Kaya't sa inyong mararamdamang galak, hahayo kayong may kasiyahan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Ang taong nagmamahal, iniisip niya kung anong magagawa niya sa kanyang minamahal. Sapagkat ang Ama, nang dahil sa pag-ibig niya, inangkupan niya ng pandama ang tao, pananaw, pandinig, panlasa. Sapagkat paano malalasahan ang pagmamahal ng Ama kung wala itong panlasa sa puso niya? Paano malalasap ang sarap ng kinakain niya kung wala siyang panlasa sa bibig? Paano niyang mapag-aaralan, mapagninilayan ang mga banal na salita niya kundi binuksan at mabubuksan ang isipan? Paano magagawa niyang magsalita kung wala siyang bibig na mangungusap? Kaya sa kabutihan ng Ama, lahat ay inangkop sa mga anak niya. At kung lahat ng mga anak niya ay magninilay, magbubulay, sino nga ang mawawala ng pag-asa sa kanyang nararanasan? Sapagkat ang Diyos Ama'y pag-asa, tunay na ligaya. Halina mga mahal, tigibin ninyo ng galak ang puso nyo sa pagdama na binahagi niya. Mabuhay nawa sa tuwina, nang sa gayon, wag ang galit po, hinanakit, inggit, selos ang sa inyo'y
mangibabaw. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Habang nagmamahal ka, may pagsubok kung paano ang minamahal mo'y babatahin. Tulad ng nangusap, pinaglaban ang pag-ibig niya. Sapagkat kung di niya pinaglaban, paano siyang nagkaroon ng mga supling na nagpaligaya sa kanila. At siyaon ang biyaya niya. Sa kabila ng pakikibak at pakikipaglaban niya sa magulang, ang mga pinakibakang mga minahal niyang supling, siya namang nagdulot ng higit na galak sa kanya ngayong panahon na ito. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, ang mga magulang na minamahal ng mga anak, kasiyahan at kagalakan din ang nararamdaman. Ang mga anak na nagmamahal sa magulang, may pagnanasa, may pagmimithing, magawa kung ano ang dapat ikaliligaya ng mga minamahal nila. Sapagkat ang isang magulang na nagbata, nagtiis ng hirap, alang-alang sa kanyang mga anak, ang tunay na magulang na nagpapahalaga sa kanyang mga anak, pati ang kapakanan at kahihiyan iniisip nila. At yan ang pawang katotohanan. Ang nagmamahal ng tapat sa kanyang mga anak, iniisip yung kahihiyan ng kanyang mga anak. Pinapahalagahan yung reputasyon ng kanyang mga anak at ang kanilang karangalan na gumawa ng lisya sapagkat hanggang kaapu-apuhan taglay ang kahihiyang iyan. Kaya't kapag ikaw ay isang tunay na ama, isang magulang na ina na may wagas na pagmamahal sa iyong mga anak, hindi na ngayon ang sarili mo ang uunahin mo. Hindi na ngayon ang sarili mo ang pakikiramdaman mo, kundi kung papaano sa lahat ng ginagawa mo ay magninilay at pag-aaralan mo muna. Sapagkat kapag gumawa ka ng lisya, pati mga anak mong walang sala, walang pagkakasala sa iyong ginawa, nasasama. Pati mga apo mong walang kasalanan sa iyong unang buhay na ginawa, nasasama. Yan ba kang apo ni Huwang Babaero? Yan ba ang apo ni Maryang Lalakero? Paano kung makamana sa kanyang lolo, sa kanyang lola? Huwag mo kang ibigin yan. Kawawa naman ang walang sala. Pati siya'y inaayawan at pinaparatangan. Yan ba yung anak ni Huwang Tamad? Huwag mo kang ibigin yan at baka tatamad-tamad din, kawawa ka. Yan ba kang ina? Ay si Inang Dalahira. Naku, baka ikaw ay matulad yung kanyang anak na Dalahira, kawawa ka. Lahat ng kapinsalaan ng unang pinagmulan, natatanggap ng hanggang kaapu-apuhan. Kaya nga, maliwanag ang katotohanan. Ang kasalanan ni Eva, naging kasalanan hanggang kaapu-apuhan. Sapagkat ang orihinal na kasalanan ni Eva ay naging kasalanan sa panahon ngayon ng mga sinisilang. Yaon ay ang kasalanang nagtalusira si Eva sa salita ng Ama. Mga mahal, kaya nga ang Espiritu Santo ay nagtuturo ng marapat, tumutupad sa dapat, nagbabahagi ng ganap. Kaya naman, ano man ang pinagmulan mo, kung pinatatag, pinatibay ka ng Espiritu Santo, hindi yaon ngayon ang babalangkasin sa buhay mo. Kundi, pakita mo namang may kaisipan. Kanino ka man lahi na inaglahi, magpakabuti ka, bubuti rin iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung tinatapos lamang ng mga may pinagmulan na hindi mabuti ang pinagmulan, wala nang masasambit ba sa mga bagong magmumula naman ngayon? Buhay ba ang Ama? Subalit, sadyang ganyan, mayroong wasak na pag-ibig, may buong pag-ibig. May tapat na pag-ibig, may talusirang pag-ibig. Kaya nga binigay ng Ama ang tapat na pag-ibig at pinasilay sa lahat ang gawang mainam, isang halimbawa mula sa anak na binahagi sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam.
Nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan po ba ang mga mensahe? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Ngayon po, nawa sa inyong mga puso ang nagahari pagmamahal, hindi ang galit, hinanakit, pagdaramdam. Alam niyo po yung pusong maselosin sa walang katuturan nagdudulot ng sama ng isipan Dapat kung nagseselos kayong totoo. Ano po? Pero alam niyo po ba, madaling ipasok yan ng maninira sa isip at damdamin ng tao. Kaya nagbigay naman ng makatotohanan ng Ama ng tapat na espiritu upang yung mandaraya sa bawat isa ay kung tinanggap ang makatotohanan, ang mangingibabaw ay ang totoo sa buhay nila. Ang isip ng tao ay madaling pasukin at lasunin, gayon din ang damdamin. Subalit ang taong sa Ama ay kumikilala at tapat na tumanggap sa Kanya, kailan may di mabubuyo ng tukso ng damdamin. Hindi matatangay ng laman ng isipan. Susurin muna at pagninilayan bago itutupdin, bago sabihin, bago gawin. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay nga po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kaya nga, may nagdudulot ba ng hindi maganda sa puso mo? Andyan, naririyan, naririto, kahit saan, kasama mo. Diyos Ama na totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, nang dahil sa pagmamahal mo, kinikimkimot sa Kanya mo hinihinaing at dinadaing, paluluwagin niya ang iyong damdamin, sapagkat siya lamang ang tanging daingan na matapat, makatotohanan, magpapaluwag sa iyong dibdib at ang mga kapatid mong totoo tapat sa iyo na maari mong pagtiwalaan. Kapag tapat ka, totoo, babahaginan ka rin ng tapat at makatotohanang tao. Subalit, kung kahit kanino at kahit sinong kasama mo at nakakasama mo, walang katapatan ng puso mo, huwag kang umasang magpakatuturin ng kapwa mo. At yan ang pawang katotohanan, kaya kung pagninilayan ng tao, ang gagawin at susuungin ay ang totoo. Kaya nga't magtatanim ng mainam, hindi yung walang kabuluhan. Kaya nga halina mga mahal ko, magtanim kayo ng matapat na pagmamahal, nang gantihan kayo ng tuwirang katapatan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang tao'y may mata, subalit mayroong hindi makikita. Ang Ama'y di nakikita kung anong anyo niya, subalit lahat ng tao'y nasisilayan niya. Ang tao'y may tinig, naririnig ng kapwa niya, subalit ang tao'y hindi maririnig ng taong malayot sa kanya'y di umiibig. Ang tao'y makapangungusap ng kung anong kanyang nasa, subalit ang Ama, bago niya sabihin, sisiguraduhin niyang tama't makabubuti kanino man. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yaon ng pag-ibig, wagas at malinis. Kaya't kung tatanggapin lamang ng mga anak niyang minamahal, pagiging marapatin din nilang pagnanasahin, maging totoo na nilalang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O dakilang Ama, kay buti mong tuwiran. Lahat ng inyong nasa, kasama ng Espiritu at Anak, na naghahari sa lupa, ay walang pasubaling makabubuti kanino man. Wala kang inadhika na mapahamak ang sinuman, ni isang nilalang di mo ililigaw, sapagkat ang layon mo, makatahak sa landas mo, tuwid na tinahak ng tunay na anak mo.
na nagpasilay, nagpakilalang tapat upang mahayag ang iyong kabutihan, maging kabanalan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay ang Diyos at madarama ng taong nabubuhay ang disperensya. Alin ang mas mainam na pandama? Ang nag-uumapaw sa galakang puso mo o nagpupuyos sa galit? Ito. Alin ang mas mainam, maaliwalas na kaisipan o litong-litong gulong-gulo? Alin ang mas mainam kumain, ang may lasa o walang panlasa? Mga mahal, nawa, wag lamang ang bibig nyo ang may panlasa sa pagkain, maging ang kaluluwa nyo'y nagkakalasa na rin. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. At yan ang nais ng Ama, kaya binabahagi niyang banal na katotohanan, banal na salita, banal na totoo na di magkakabula, pawa ang hinahayag sa lupa. Upang ang sinumang taong tumanggap at mag-ukol ng karunungan na mula sa Ama na kanyang tinanggap din bilang kanyang anak, mabago, matuto, at magawa ang mabuti pawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, sa pag-ibig ng Ama, mga hiwag at himala niya, ay pinakitang tapat at makatotohanan sa pamamagitan ng binabanyang anak. Sapagkat marami ng pinakitang hiwaga, napakarami ng pinaghatid na salita, subalit, hindi lahat ay natututo at matututo noong panahon na yaon. Kaya sa pag-aakala niyang magbabago ang tao, minasa niyang bugtong na anak ay ibaba at nakita man ang pagpapasakit ng mga anak niyang minamahal, hindi pa rin niya inalisan ng pag-asa itong anak na ito at pinagpatuloy ang ginawa. Katawa-tawa sa mga taong hindi nakakaunawa at isang kakornihan ang sabi ng tao kapag ikay magaling magmahal. Kakorni yan. Subalit kalugod-lugod sa Ama. Kaya naman dahil sa kanyang kabutihan at pagmamahal, ito ang ginawa ng Kristo. Mula kay Marcos. Pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at pinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na walang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan pinagbabawal ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong uri at anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi, nakapagsasalita pa ang pipi. May pagkakataon
na kung kailangang manahimik ka, huwag mo bukan bibig mo. At may mabuting idudulot ito. Kung inis ka, hindi mananaig ang mabuting pagtitimpi mo. Subalit, kung mananaig ang mabuti at may pagnanasa kang ikabubuti, mas nanaisin mo pa ang tikom ang bibig mo kaysa ilahad mo ang laman ng puso mo't isipan na mayroong masasaktan. At ito ang pagkakaiba ng pipi na hindi makapagsalita. Ang pipi, gusto man niyang sabihin, kaya lang di niya masabi. Pipi siya, ungol lang ng ungol. Subalit ang taong nakapagsasalita na may pagtitimpi at pagninilay sa bawat sasabihin niya, kaya niyang bigkasin ang lahat. Kay buti ng Ama, sino nga bang pipi na hindi makapagsasalita, lalo't higit kung ang sasabihin ay pawang makabubuti kanino man. Ano nga bang hindi niya kayang gawin sa kanyang kapangyarihan? Kahit upmal ang dila mo, walang masabi kundi ungol, kaya niyang paglinawin ang mga pananalita mo. At kung ito'y kayang gawin ng Ama sa buhay ng tao, ano kayang hindi niya kayang ayusin? Kahit ang isip na gusot, ang isip na baluktot, ang isip na walang isip, kundi masama ang pumapasok, kaya niya ring gamutin. Sapagkat walang hindi siya kakayanin. Kaya't sino ngang tao ang mahihirapang totoo ang damdamin kung ang kanyang tinanggap na tuwirang sa kanya'y mag-uulat at maghahayag ng marapat upang matutunan niya ang dapat sa kanyang buhay na hindi magagalak. Mga mahal, kahit ang bingi nagagawang ibigay ang malakas na pandinig. Subalit mayroong malakas ang pandinig na hindi naman inuunawa ang sinasabi ng kanyang kapwa. Kung minsan, nagiging dahilan pa ito ng hindi magandang pag-iisip. Sapagkat ang mabuting sinasabi napapasama ng isang taong masama ang pag-iisip. Kaya, kung lahat lang ay mabubuksan sa tao, pag-iisip na mabuti, pandama na kay inam, na may pagmamahal na nakahalintulad sa pag-ibig ng Ama na nais niyang makamtan ng lahat, mayroon pa kayang taong magpapasakit, magpapahirap? Kung kilala ang gawa ng Ama at nakikilala ang kapangyarihan niya, mayroon ka bang problema? Hindi ka magkaanak. Sino ba nagbibigay buhay? Hindi ka ba makatighaw sa hirap ng buhay? Sino ba nagpapabago ng panahon? Hindi ka ba gumagaling kay luwat na ng pagdurusa? Tapat ka ba sa pananampalataya? Umaasa ka ba at hindi lamang sa mga sinasabi ng kapwa mo, lagok ng gamot, inom ng gamot, ang iyong ginagawa? Talinsabay ng iyong mga paglagok ng mga marapat na sa iyo'y hinandog. Nandun kaya sa puso mo ang pag-asang ika'y gagaling? Ika'y kaya'y matapat at hindi nag-aalinlangan. Sino kang anak ng Ama na nakita niyang tapat at totoo sa iyo? Sa mga ginagawa mo, sa iyong puso, nagpakatotoo na hindi ibigay ang ikasisiya mo. Mga mahal, walang hindi kayang gawin ng Ama. Walang hindi kayang baguhin. Sa pangalang Jesus, magtibay, magtiwala. Ang lahat ng marapat, may takdang kaganapan, may takdang kalayaan, may takdang lahat. Manalig ka lamang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo
Mga minamahal ko, alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pandama ay nakadama. Ang may mata ay nagliwanag. Paghahari walang katapusan. Ang mabababa ang kalooban na paghaharian na tuwiran. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nakakatuwa naman napakinggan ang mga istorya ng mga couples. Ano? Huwag namang mainggit o malumbay yung mga walang kapartner. Kung matandang dalaga ka, asawa mo si Kristo, bagamat di mo nakikita, sa piling ng kanyang espiritu, makipagtotoo ka. Buhay ba ang Ama? Kung malayo ang iyong asawa, subalit ang puso mo'y nakikintalay siya, magagalak pa rin kayong dalawa. Buhay ba ang Ama? Kung di mo man nakikita ang anak mong minamahal, subalit damang-dama mo siya sa puso mo, magpapaligaya na rin ito. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung ang bagay na pinahahalagahan, pinangangalagaan, yung pakayang minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, diyan nasusukat ang pag-ibig na matapat. Hindi nagdadamali, hindi nagtatangi, hindi nanunumbat, hindi nagbibilang, hindi nanghihinawa, hindi magsasawa, patuloy na nagbabata, na naghihintay ng pag-asa. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, kung mabubuhay lamang ito sa lahat ng puso ng tao, kung mabubuksan lamang ito sa lahat ng isip ng tao, kay sarap ng buhay dito sa mundo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya lamang, sadyang ganyan ang tao. Kung paanong nagmula sa alabok na marupok, pinananaigang karupukan, na dapat ay hindi, kung ang tinanggap ay ang banal na matibay. Ang banal na Ama, ang banal na Anak, ang banal na Espiritu. Ang karupukan ay pinatatatag, pinatitibay na tuwiran. Ang kahinaan ay pinalalakas, ang kadiliman ay pinagliliwanag. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Kaya, sinong anak ng Ama ang sa tuwin ay may ligaya na di umaasat na wala ng pag-asa? Mga mahal, kaya nga yung mga bingi at pipi na yun umaasa, kaya lumapit kay Kristo Kayo, kung ang pag-asa ay wala sa inyo, kung walang pagmamahal at pagnanasa ninyo, paano ay bibigay ng Kristo ang para sa inyo? Na dapat ay kakamtin ninyo na wala namang makapagbibigay maliban ang pinagmulan ng isang Kristo at pinagmulan din ang inyong buhay. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Tandaan po ninyo, ang nagpapatibay, nagpapatatag ng buhay, hindi bagay, hindi pagkain, hindi salapi. Ang Diyos na bumubuhay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya manalangin.
ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at sentro nyo tanggapin. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, lahat ng bagay na mabuti ay Kanya. Sa Kanya makukuha, sa Kanya magmumula. Sa Kanya ang lahat ng mabuting biyaya. Mahal na mahal ko kayo. Pag sumibol ang pag-ibig ng tao sa kanyang halimbawa, di ba, no? Halimbawa, yung babae, ang manliligaw niya sa halimbawa ay 10. Ano? Hindi naman lahat na yun patitibukin ng Ama doon sa 10 na yun ang puso niya malilito siya, hindi niya alam kung sino pipiliin niya. Kaya sa 10 na yan, mayroong patitibukin yung puso mo. Ikaw naman ngayon, pakikinggan mong mabuti yun. Kung alin sa 10 na yun. Pag talusira kang puso, gusto mo lahat yung 10 na yun, kawawa ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kaya, yung may mga pangarap sa buhay, yun, hinihiling nila sa Ama, hinihiling nila sa Panginoon nung hindi mo pa kilala yung Ama. Ang tawag mo pa ay Panginoon ko. Hindi mo pa kilala yung Ama, hindi mo pa matawag na Ama. O sinungaling yung nagsasabing, agad nakilala niya ang Ama, sabi niya agad, Ama! Pakinggan mo ko. Hindi. Lahat ng taong hindi pa makakakilalang ganap at nakakakilala at nakakadama, ang tawag ay Panginoon. Kaya hindi nga alam kung sino yung Panginoong tinatawag niya Panginoong Satanas baga? Panginoong gusto niya? O sinong totoong Panginoon niya? Kaya naman, yung matapat sa pananampalataya, bagamat hindi niya kilala yung kanyang amang tinatawagan, ang kinikilala niya ay Panginoong Hesus pa lamang. Dahil yun ang kanyang alam, hindi minulat ng kanyang magulang, dahil wala rin imumulat ang magulang. Dahil hindi rin alam ng magulang. Kaya, Panginoon, kahit nga si Mama Mary lang, basta nananampalataya ka, yung iba nga, kay Juan Bautista. Sa pananampalataya nila, nagaganap. Dahil tumatawag sila sa pananalig nila na matapat. Ang Ama mo pa kayang totoo, na panampalatayanin mo at magpakatotoo ka, ang di kaya mas higit na maluwag na magbigay sa'yo. Buhay ba ang Ama? Subalit,
Sabi nga, sa una talagang walang nakakaalam ng lahat ng iyan. Mapagtatanto mo na lamang pag nakilala mo na ang Ama. Na sa kabila pala ng hindi mo siya kilalang lubos, tinawid ka pa rin niya. Ang mga hiniling mo sa Kanya'y nakamtan mo rin. Ngayon, nung makilala mo, mapagtatanto mo at pinagtanto ng sarili mo, talaga palang kay buti niya. Ba't kaya nagagawa pang magtalusira ng nakakilala? Kahabag-habag naman kung hindi siya totoo. Kaya mga mahal, ang kabutihan ng Ama ay sumisibol sa damdamin ng tao. Nabubuhay at ito'y nadarama. Sa mga tumatanggap na lubos sa kanyang mga aral, naghahanap sa kanyang mga mabubuting salita at napagninilayan, at ito ang nagbubukas sa kanilang diwa tulad ng tinura ng Kristo sa isang bingi. Isinilid, pinasok ang daliri at tinuran, Epata! Mabuksan ka. Nabuksan ang pandinig. Sa makatwid, kung ipapasok mo sa isip mo ang isang Kristo, mabubuksan din ang pangunawa mo. Mabubuksan ang puso mo. Mga mahal, nawa kayong lahat ay nabuksan. Kung papaano nyo tinatawagan ng Diyos na sa inyo'y magtatanggol, magbibigay ng tamang timbangan, magtutuwid sa dapat at marapat, magbabahagi ng tumpak at ganap, magpapasigla ng mahihina, magpapalakas ng mga lampa. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, nawa lahat kayo matutunan ito. At natututunan ito ng mga naghahanap upang makasumpong. Nararamdaman ito ng nagpapakatotoo. Nahahayag ang kadakilaan at kabutihan ng Ama sa mga tapat na kumikilalang kanyang anak. At kung lahat ay kikilala, sino nga ang maghihirap? Sapagkat ang Ama ay mabiyaya, mapagpala sa lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaong baga, sa paniwalaan at hindi ng tao, may pinaglalapat ang Ama, may pinagtatama siya, may pinagtutumpak-tumpak, tulad ng mga palad. Kung hindi bagay ito magkapantay, de pag pinagtama mong ganyan, nakaungos. Ang tawag doon, maiksi ang isang kamay mo. Tama ba? Subalit kung pantay ang bisig mo, pag pinaglapat ang palad mo, tamang-tama pati daliri mo. Sa makatwid, sino ang nasa tama na hindi matatama, matutumpak sa lahat? Sapagkat ang Ama ang tama at tumpak at marapat kanino man kanyang anak. Sapagkat siyang gumawa ng palad ng tao, kaya't siya rin ang may balangkas sa buhay ng tao. Kaya't ang guhit ng palad siyang umiiral at mag-uutos kung anong magiging kapalaran mo. Subalit, ano man ang naging kapalaran mo, kung naririto sa puso mo ang bumuhay sa iyo, hindi pa rin pait ang malalasap mo, kundi mararamdaman mo pa rin ang tamis ng buhay at pagmamahal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nasiyahan po ba kayo sa mga bahagi ng mga mag-asa-asawa? Sa mga istorya nila? Swerte naman nila, nakakapagbahagi. Kahit wala ang asawa, masaya na rin naman ang Ama sa binahagi mo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Talagang kapag totoo, wala kang kahihiyan, ano? Pero kapag gumagawa ka ng istorya, nagtatahi-tahi ka, naglulubid-lubid ka ng salita, ay, dapat dinadala yun sa sabungan, hindi sa dambana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat nandun yung mga tari ng manok. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, para maging lubos at maging marapat,
Dapat ang tao may istorya sa buhay. Ngayon, kung mahal mo ang iyong buhay, ang iyong pagkatao, gagawa ka ng balangkas na istorya mo, hindi nakakahiya, patay ka na, kinakalantari pa. Kaya, ang mabuti ang gagawin mo, para patay ka na, naalala pa yung kabutihan mo. Kung mahal mo ang kaluluwa mo, at mahal mo sarili mo, kung wala kang respeto sa sarili mo, baliwala nga ang karangalan mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Hello, kapatid na LP, kapatid na Agnes, andyan na kayo ngayon sa Germany. At salamat sa walang sawang panunood kahit kayo'y malayo. Nasabi mo nga, po, naririto na po kami, nakarating kami ng maluwalhati at galak na puso ay aming nararamdaman. Subalit may lungkot sapagkat wala na naman kami dyan, naandyan pa rin ang pag-asang kayo ay Diyos ang kinikilala, tinatanggap at nagmamahal sa inyo. Kaya, lalong nagagalak na aliw. Sabi mo nga, kaharap mo internet, subalit, hinahaplos-haplos mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sa inyo pong lahat. Kaya minsan ayaw pong nagme-mention ng pangalan, baka mayroon akong hindi masambit. Maging daan pa ng pagseselos, pagdaramdam, pagkainggit. Subalit, dahil anak kayo ng Ama, wala na yun, di baga? Sa inyong lahat, sa iba't ibang dako, sa iba't ibang bansa, ang bawat araw ay pag-ibig, ang bawat lakas sama nagmumula. Maligayang araw ng mga puso, Happy Valentine's sa inyong lahat, mga mag-asa-asawa, mga walang asawa, mga anak ng Ama, sa inyong lahat. Araw ng mga puso, wag lamang ngayon, kundi bawat araw, araw ng puso na Kristo at Ama. Buhay po ba ang Ama? Sumayin niyo ang paghahari ng Ama? O wala po bang gustong mag-istorya ng inyong pagiging mag-asawa? Ano po? Pero alam niyo po, meron akong kilalang magandang istorya eh. Ang tagal nilang nagka-broke. Naghiwalay. Tapos nung magsama, ay sus, ang ganda ng kanilang pagsasama. Eh dapat ganun. Bakit gumanda? Malilimutan lahat nila, kinalimutan lahat nila yung pangyayaring hindi maganda at bumuo silang muli. Ganyan pa lang dapat. Kahit anong pagsasama ang nawasak, pag nabuo, wag nang ungkatin ang hindi dapat. Kalimutan ang lahat at ang bawat araw na hinaharap nila, yaon ang gawing marapat na tupdin. Buhay ba ang Ama? Kaibigan, kapatid, magulang, asawa, anak, kung nagkaroon ng hindi mainam, nang manauli at magbalik, para hindi na muling mawasak, dapat ang pinag-uusapan ay ang dapat at marapat na mabuti sa lahat. Hindi yung pag nagkamali na naman, sumbat, sumbat, sumbat. Ay, hindi na kayo matatapos sa sumbatan. Tapusin ang sumbat na walang kamuwang-muwang ang nakaraan. Kayo ang may kasalanan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal! Gusto niyo lumigaya? Hanapin niyong Ama. Saan niyo makikita? Tingnan mo katabi mo. Anong mukha niya? May mata. May ilong. May tenga. Mahal mo ba siya? Eh, mahal mo ang Ama. Buhay ba ang Diyos? Sinungaling yung taong sabi niya, mahal niya ang Ama. Eh, yung kanyang asawa, niloloko niya. Ano niyang mahal ang asawa kung niloloko? Paano niyang minahal ang Ama? Tabi-tabi po, wala akong pinarurunggitan. Wala akong pinatatamaan.
Subalit, ang Diyos ay buhay. Sa sanlibutan nakatunghay, minamasdan ng sinuman, kilalang sinong anak niyang may kamalian. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Yamang naitura ng marapat sa inyo, matigib ng pangunawa ang bawat isipan nyo. Sa gayo'y matutunton, matatanggap nyong mainam ang tama at tumpak na mga kaisipan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? O, pamigay na. Pamigay. Nainip ba kayo, mga anak? Nainip po ba kayo? Inip na ba kayo? Salamat. Taga-saan kayo? Ay, purihin ng Ama. Yan ang sinasabi. Sana po'y maunawaan nyo lang lahat, ano? Sana'y maunawaan nyo lang lahat. Hindi naman po sinasabing huwag kang uminom ng gamot eh. Kaya lamang maliwanag na tanong. Ano po? Halimbawa, nagka-diabetes ka year 2000, magmula nung 2000 na yun ay uminom ka na ng gamot sa diabetes. Hanggang ngayon, umiinom ka pa ng gamot sa diabetes. Anong ginamot sa'yo? Meron ba? Sana pag nilayan po ninyo. Ngayon, ang tanong, ang diabetes ba nakamamatay? Ang diabetes ba ang nakapagbigay kamatayan? Ginamot si diabetes, nasira ang bato. Ginamot si diabetes, nabulag ang mata. Ginagamot si diabetes, napuputol ang paa. Ginagamot si diabetes, nadudurog ang bato. Ginagamot si diabetes, lumilinaw ang dugo. Ano ginamot? Magpagamot kayo sa manggagamot sa bumuhay sa inyo. Ang asukal kasama na sa katawan yan. Timplado ang katawan ng tao. May asukal, may asin, may tubig. Nang isinilang kayo, nang isilang ka sa mundong ito, kasama rin ang kanser mo, pagkat ito'y kasamang buhay sa iyo. Subalit buhay ang katawan mo, nang dahil malusog na totoo, wala pang kanser na nabuhay na tawag ng tao. Ano ngayon ang makamamatay sa kanser na nabuhay sa iyo? Kung di gusto ng bumuhay na may taglay na kasama mo'y kanser, mayroon bagang mangkakamtan na kagalingan? Wala kahit sino, kundi amang bubuhay at papatay naman ang kanser mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya tituturo ang paraan
Kung tapat kang mananalig sa Kanya, ibibigay ang daan na magkagaling sa'yo. Hanapin mo ang katwiran, damhin mo ang kalooban ng Ama mong tuwirang sa'yo'y nagmamahal. Walang bagay na sa iyo'y hindi ibibigay, yamang ika'y minamahal. Kung ito'y naging paraan upang makilala mo siya ng lubusan, gawin mong magpakababa at ikaw ay tumangkap nang magliwanag kang ganap. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Magtanto't magnilay nga ang isip niyo, nang makadama ang puso niyo, magbulay-bulay kayo. Marapating mahalin ang nagmamahal sa inyo. Maligayang mga puso ng tao na may nagmamahal at nagmamahal, subalit siya wala, tigib ng pait. Sino bang taong walang nagmamahal na masasabi niya? Di bagat ang Ama mo'y nauna nang nagmahal sa'yo, kaya't hindi ka nag-isa, may nagmamahal ka. Damhin mo tao nang lumigaya ka. Mahal ka man ang kapwa mo, higit ang Ama ng buhay nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kung magkagayon, dama mo ba ang pagmamahal ng Ama? May nagdulot ba sa'yo na kung di mo pipigilin na isasama ang loob mo? Pigilin mo na ng todo nang di maghari ang sama ng loob at ang damhin mo'y pagmamahal ng Ama, mabubuhay ang iyong galak at ligaya. Mahal na mahal ko kayo. May sakit pa ba kayo? Tayo na, mag-uwian na. Buhay po ba ang Diyos? Oh, yung mga mag-asawa, saan ang date? Apo Kunching, wala kaming pera. Kung wala man kayong pupuntahan at di kayo magdi-date, pagsaluhan ninyo ang pagmamahal ng Ama at damhin ang pag-ibig niya. Higit sa mga nag-date, pag-uwi nag-aaway sila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pagpalain kayo, mga minamahal. Alam nyo, ang wagas na pagmamahal sa puso ng tao ay nagbibigay kalakasan at kalusugan ng ano pa? Kumusta? Palakasin ang pananalig. Kumusta? Maging masayahin ka. Talaga namang napakahirap magpakasaya pagka ikaw ay magagalit, ano? Pero alam nyo po, totoong-totoo po, kapag nakakaramdam na kayo ng gustong magalit, manalangin po kayo. Taimtim na panalangin. Kung nanaisin ng Amang lumuhang yung mata sa pananalangin mo, pabayaan mong tumulo. At ialay mo sa Kanya ang lahat ng laman ng iyong puso. Ibigay mo sa Kanya ang hindi marapat na pumapasok sa iyo para hindi manaig ang tukso. At pagkatapos, pag tumindig ka, kalimutan mo na. Ipalagay mong wala na. Kung may hinihiling ka naman, taimtim na manalangin. Huwag mo itutulad doon sa sumasama ang loob mo. Ariin mo naman na nasa iyo na ang kinin mo. Yun naman ang pagkakaiba. Nang kung pumapasok ay galit, hinanakit, inggit, selos. Iwaksi mo
kalimutan mo. Subalit, kapag ang hinihiling mo, kahit di mo pa nakikita, ang kinin mo naman, na nasa iyo na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ang lahat ay may paraan. Subalit ang kaparaanan ng Ama, walang nakababatid na sinuman. Kaya't sa Kanya kamanahan at magtiwalang tuwiran, ang imposible, kayang gawin niyang posible. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Muli, Happy Valentine. Madaya kayo. Ay, bilang tao, binabati ko rin po ang aking kabiyak ng puso. Happy Valentine. Sabi ko nga po kanina sa kanya, ay, nag-iistorya sila. Mag-share ka naman kung paano tayo wag na Eka, baka mayak ako doon. Ko? Masyado ka namang iyakin. Sabi ko, hindi po. Kanya-kanyang istorya ng buhay, ano? Pero sabi nga, pinagpapasalamat ko na ako'y may asawa, may mga anak, manugang at ako. Sapagkat kung tuwiran po palang kayo ay magpapakatuto sa Panginoon, hindi hadlang ang asawa, ang mga anak, ang pamilya, para ikay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kundi, kung magkakaisa, magkakaunawaan, magtutulungan, lalong higit na masarap na paglingkuran ang Diyos. At sa kabila ng kahirapan, anuman ang pinagdaraanan, kung may matibay na pananalig at pananampalataya, ang mahina sa iyong pamilya ay palalakasin, ang di makaunawa, patuloy mong ulatan, nandyan pa rin ang pag-asa na isang araw, kung ang panahon ay nababago, ang buhay maaring magbago. At yan ang pag-ibig, laging may pag-asa. Dahil umiibig ka sa pinananaligan mo at sumasampalataya ka sa Kanya, umaasa ka na isang araw, makakalaya ka. Lagi niyong ituon ang isip niyo sa pagpapalaya. Lagi niyong asahan ang may takda. Nang sa gayon, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sapagkat kung ang isipin ninyo yung puro hirap, wala nang magagawa na maganda. Sapagkat ang dinadama mo yung hirap, hindi yung ligayang binibigay ng Diyos sa buhay mo. Kaya sa inyong lahat, para nang sa gayon makapagtibay sa pananampalataya, mayroon bang umuudyok sa iyo? Tinutokso ka ba ng kung ano-ano? Limiin mo. Ang Diyos ba'y ganon? Nagpapalito, nagpapagulo ng bagalit? Hindi. Natutunan ko, siya'y mabuti sa lahat. Kakalimutan mo. Ang Diyos ba'y maninira at naninira ng mga anak niya? Aba, hindi sa Diyos yun. Kakalimutan mo. Ang Diyos ba'y nagpapahayag ng makabubuti sa iyo at ikabubuti mo? Aba, sa Diyos yun. Tatanggapin mo. Ganon lamang ang dapat gawin. May pagninilay. Hindi na kailangan ikay matalinong tao sa sanlibutan. Sapagkat sa larangan ng kabanalan, hindi pinag-uusapan ng talinong pangkalupaan. Kundi, kung may pangunawa ka na buksan, maunawaan mo ang ukol sa mabuti at kabanalan. Anumang talino mo sa sanlibutan, kung ang tinatanggap mo pang sanlibutan, hindi mo pa rin mayakma ang buhay espiritual. Kaya kailangan, kung matalino ka at hangad mo rin ang kaligtasan, ang talino mong panglupa at talinong pang-espiritual, pwede mong pagsamahin kung may pagpapahalaga ka sa iyong kaluluwa. Mga mahal, buhay ang Diyos. Pagpalain kayong lubos. Ang may pandinig ay nakarinig. Pag naisin ninyo na makalimot sa lahat ng hindi dapat at ang mithin ninyong sa tuwin ay nasa isip at damdamin nyo ang lahat ng tumpak, dapat at karapat-dapat para kayo'y mabuhay
na may galak at may liwanag. Mabulaklak ang mga halaman. Subalit wag mabulaklak ang dila, kundi dapat maging makulay ang buhay. Buhay ba ang Diyos? Sumayinyong kapayapaan, pagpalain kayong lubos. May tanong po ba? Walang tanong. Tayo na sa Antipolo. Kumusta ka na? Mabuti na. Kumusta na po kayo? Alam, nako, kapatid kong mahal. May tatanong lang ako sa iyo, no? Hindi ba ikaw ang dahilan kaya nakarating dito? Ay, nagamot dito. Eh, ba't ikaw yata ang mahirap? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, mga minamahal, halina kayo.